Magandang umaga po, no? At pag-usapan po natin sa ngayon ay itong ah, magulo na impeachment na sinampang kaso. Matutuloy ba ito o hindi? Yan po pinaka-issue. At bakit naman ako nagtatanong kung matuloy o hindi? Pakinggan niyo may gito ha. Ako pala si Dr. Engineer Toto Bunyog Kausing. At tayo ay tatalakay ngayon para maintindihan ninyo ang nagpangyayari at para alam na rin ninyo kung ano ang gagawin ninyo, kung sino ang iboboto ninyo sa panahon ng pag-election sa May 12, 2025. Magandang umaga, Relly Asistio. At ako po iuna, pasalamat ako sa lahat at natuloy pong birthday celebration ko kahit payak, simpleng-simple. At kasi iyon lang makakayanan ko. Ay mahal kasi ngayon yung mga venue. So, kukunti lang na imbita, at least kahit papano. At yung ano lang, pasensya na lang iba na hindi ko inimbita kasi kwan tayo gipit ang bulsa. Nakasuot kasi ako ng pantalon at damit na walang bulsa, kaya yun. Pasensya na kayo. But anyway, kahit na hindi ko inimbita, makakasiguro kayo na mahal ko kayo. Amin dagahi, magandang umaga po. Oh. Tapos, pero ano bang oras sa Italy ngayon? Ang alam ko sa Italy parang umaga, no? So kung umaga sa Italy, maaari ko itang babatiin ng tinatawag na Buongiorno. Okay? So pero kung gabi dyan, kagaya dito, Buona Serata o madaling araw pala ngayon, kung hapon man dyan, Buon Pomeriggio. Okay? Sa mga mga kaibigan natin, mga Pinoy na nandyan sa Japan, ang aking pong masasabi sa inyo ay Ohayo gozaimasu. Good morning. Sa mga Pilipino na nandyan sa Germany ay Guten Morgen o di kay kung hapon dyan, Guten Abend. Ngayon sa mga Pilipino na nandyan sa France, ang masabi ko sa inyo, bonjour, good morning. Hindi kayo kung hapon dyan, bonsoir. Tapos sa Netherlands naman, ang masasabi ko dyan ay Gode Morgen. Malapit sa German na salita, Guten Morgen sa Germany. Pero sa Netherlands, Gode Morgen. Pero kung gabi dyan, ay Goden Habun. Okay, so ngayon sa mga ating mga Pilipino kapwa naman ay sa mga Maguindanao ay Mapia Mapita, sa mga Maranao Mapia Kapipita, sa mga Tausog Marayaw Maynaat, tapos sa mga Itawis na pamilya natin dyan, okay, Napia nga Matarok, sa ating mga kababayan dyan sa mga kankani natin na kababayan dyan sa Bulubundukin na parte ng ating sa Cordillera region ay gawis ay wagkat. Sa mga Ibaloy, mapting Jaagsapa. Sa mga Itawis, Napia ang mga Matarok. Okay. So ngayon, bago ko pagpatuloy, tinatawagan ko po si Gerald Kitalig Bantag. Mr. Bantag, wala na po isang paraan. Ay, si paring Brendo Makapas. O pare, nakita ko yung post mo, mayroon ka ng engineer na anak. Congrats, si paring Brendo. Isa ito sa pinakamagaling na police officer ng Manila Police District. Noong araw na ako ay editor ng People's Tonight. Siya ay kasapi sa Manila's Finest. At napaka matapang ito. Isa siya sa kumontra kay Lacson noon. Noong naghigpit si Lacson sa mga pulis na kailangan ay 32 inches dapat ang lahat ng mga baywang ng pulis. At tinapon pa ito sa Mindanao. Tinanggap niyang hamon, napunta sa Mindanao. Alam mo, kinuwento sa akin, dumadaan sa kanilang checkpoint yung mga langga, yung mga truck na may dala ng mga ng mga troso, yung mga naputol na puno. At ang
At ang may nagbibitbit pa ng mga high-powered firearms. Yun pala yung mga kapatid natin, mga Moro, sa panahon ng giyera doon. So doon siya na-assign. So at least pinuntahan niya at lumaban siya ng harap-harapan sa kaso laban kay Lacson. Yan po, ganun katapang po si Paring Brendo Macapas. Okay? So, ngayon, sa Brinalim, talaga yung iglesia para silang batas. Okay, so sa iglesia naman, in defense of the iglesia ni Cristo, doktrina kasi po ng simbahan nila. May tinatawag po tayo na, ironically kabaliktaran yan sa lahat, may separation of the church and the state. Nakalagay po yan sa isang policy sa ating constitution. Pero paano mo ngayon maihiwalay ang bayan sa simbahan? Gayon, yung simbahan ay mayroong doktrina sa kanilang simbahan na kailangan sa pagdating sa eleksyon ay iisang boses sila. So kailangan kung ano ang sugo ng pamunuan ng iglesia ay yan ang masusunod. Alam ko, maraming iglesia na hindi sumusunod pero kukunti lang yan. So I do believe that the power of oneness sa iglesia ay napakalakas. At kung tutuusin mo, pwede nating sisihin ang iglesia kung nagkamali ang pili nila. Pero but then, yun ang laging pinagmamayabang nila na may pagmamayabang naman talaga. Kaya po, nung sila po ay nag-anunsyo na magrarally, 200,000 po initially, magrarally sila na tigilan ang impeachment. So pag tigilan ang impeachment, nung ibig sabihin, sino papabor yan? Papabor yan kay Sara, siyempre, kay Sara Lustay kung tawagin. Wala tayong magagawa. Ganun talaga papabor yan. At kung papabor, ano pa mangyayari? Hindi, at least yung feeling naman ng mga taong naniniwala na binulsa talaga ni Sara yung pera ay iiyak na lang tayo kung hindi matutuloy yan. At bakit ko nasasabi na hindi matutuloy? Sapagkat po, lahat po ng politiko, pag politiko ka, takot ka talaga sa iglesia. Bakit ka na matatakot? Dahil po sa buo yung buto nila, natatakot ka na matatalo ka. So, itanong mo yan sa lahat ng mga, kahit yung congressman, ang tanong ko, bakit tumigil yung investigasyon ng Committee on Good Government ni Joel Chua? Dahil takot siya na mabalikan ng iglesia at hindi siya iboboto sa District 3 ng Manila. Ngayon, ang kalaban niya sa District 3 ay si Apple Nieto. No, sa huling hindi ko alam kung totoo yan, pero may survey na lumabas. Si Apple Nieto ay tumatakbo ng mga nasa 60+% ang kanyang survey na mananalo. Tapos ang kalaban, si Representative Joel Chua ay nasa 33% lamang. So yan po ang iniiwasan ng mga politiko, ng mga congressman. Ayaw nila na, kaya nga nagkita mo, umalis na si Dan Fernandez kasi sa Quadcom hindi na nagsasalita masyado kung nandun siya. Ganun din si Benny Abante, kahit na may relihiyon niya na pinangungunahan kasi bishop din siya, takot din siya sa boto ng iglesia. Ganun lang ho kasimple. Ngayon, kaya nga, ang nangyari doon sa committee ni Joel Chua ay tumigil na, hindi na nag-imbestiga. Pero hopefully, naririgo na magbubukas daw sila ulit ng investigasyon. But I doubt kung matutuloy yan. Kasi ang palakata nila, may nakikita ako isa pang dapat alamin para makakuha ng ebidensya para sa laban kay Sara na napakahalaga. Ngunit, hindi ginawa, ang mga tanong ay hindi ginawa ng mga congressman sa panahon na naghihiring noong nakaraan si Joel Chua. Hindi nila tinanong na nandoon naman yung dalawang colonel ng police, ng military. Natatanungin nila saan ba nila dinala yung pera. Kasi lumalabas po, ganito pong connection. Binigay ni Edward Paharda sa mga DepEd na pondo ang confidential fund na kuha niya sa bangko, binigay niya kagad kay Colonel Dennis Nolasco. At ayon sa kanyang kwento, si Colonel Dennis Nolasco na nagpatakbo ng pera. Okay? Ganun lang ako kasimple.
Tapos, on the other hand, yung pera naman na binigay na confidential fund doon sa Office of the Vice President ay inamin naman ni ni Gina Acosta na isang special disbursing officer din sa Office of the Vice President na binigay niya ang mga pundo nandun kay Colonel Raymond Lachica. At saka si Colonel Raymond Lachica na daw ang nakakaalam ng lahat ng mga acknowledgement receipts na binigay sa kanila. Ganon kay kay Nolasco, yun din binigay kay Edward Fajarda. So in other words, the two witnesses, vital witnesses at that, Edward Fajarda at saka si Gina Acosta, ay nagsasabi na although sila ang may obligasyon sa batas, ang mamimigay direkta sa mga taong pagbibigyan ng confidential fund, ang ginawa nila, sumunod daw sila sa utos ni Sara Duterte na ibigay sa mga intelligence officers. So, andyan lang ang ating alam. Ano na kaya ang nangyari pagkatapos na matanggap ng mga intelligence officers? At kung matutuloy yung hearing, siyempre, it's but natural and logical that the congressmen of the Good Government Committee should ask questions from Colonel or Light Colonel Dennis Nolasco at saka Light Colonel Raymond Lechica kung saan nila, kanino nila ibinigay yung pundo na ibinigay ni Edward Fajarda kay Nolasco at saka mula kay Gina Acosta papunta kay Raymond Lechica. Okay? Ganun lang ako kasimple. Sana tinapos nyo yun. Pero nakita ko, bakit pinutol nyo? Natatakot ba sila sa Iglesia ni Cristo? O di kaya natatakot pa sila kay BBM dahil may utos na si BBM na itigil ng impeachment na yan? So dahil naman sa impeachment na yan, ayon naman kay Vlogcaster, ay parang kunwari lang kay BBM at totohanan daw niya. Ngayon, ano magiging senaryo kung totohanan? Kung totohanan yan, okay, ganito, tingnan natin ang panahon. Sapat ba ang panahon para matuloy ang impeachment? Ang sagot ko dyan, depende. Kung ang gamitin ninyong proseso ay maghihiring pa kayo, magdidinig pa kayo sa Kongreso, sa Justice Committee, kung iakyat nyo ang kaso sa Senado o hindi, ay aabutin kayo 60 days. Yung 60 days na yan ay 2 buwan. So ano na ngayon, kabe-birthday ko lang, December 10. So pag plus 2 months, January 10, 1 month. February 10, 2nd month. So ang natitira is February 11 hanggang Marso. Marso po ay election time na. Ang mga kandidato na sangkot dyan sa impeachment, kasi mga congressmen sila lahat, ay problema. Siyempre, ayaw palugi niyan. Bakit ayaw palugi? Siyempre, matatalo sila kung hindi sila kakampanya at hindi sila gagalaw sa kanyang distrito. Kaya nakita natin na kung ganung paraan ang tatakbuhan ng impeachment, wala, nada, zero, panalo si Sara. Ganun lamang po. So ngayon, kaya nga, kung ang isang ruta ang gagamitin nila na pagpapapirma lang, kung popirma ang mga isa sa 3 na mga congressmen sa House of Representatives, ay hindi na kailangan ng hearing. Diretso na po sa House of Representatives at sa Senado, isampa ang kasong impeachment. Ang tanong, kaya ba? Na nakikita natin na si BBM ay nagsalita na, nag-text na ayaw. So, nag-given na nakita natin kay si Amy Marcos mismo na senadora, binanggit niya na ayaw ng kapatid niya. Ngayon, ang Iglesia ni Cristo ay magrarally. Itutuloy daw nila na 200,000 initial na magrarally laban sa pagsasagawa ng impeachment. Kung ganoon mangyari sa totoo lang, matatakot mga politiko at hindi matutuloy. Yan ang aking sinasabi. So, ibig sabihin, it doesn't matter anymore whether BBM is joking or not. Still, there is a big problem with Iglesia. Si BBM takot po sa Iglesia. Ang buto po ng Iglesia kinatatakutan dyan. Walang iba. So, tayong kayong mga Katoliko, hindi naman kayo nag-iisa. So paano kayo paniwalaan ng mga congressmen
Yung ibang relihiyon, mga protestante, ay may kanya-kanya kayong boto. Hindi kayo nag-iisa. O, ganun din sa mga grupo ng ibang partido. Wala rin. So, ibig sabihin, this is the result of one political religion engaging in politics. Kaya nga, yan din ang rason kung bakit dinoktrina, nilagay sa konstitusyon na forever na magkahiwalay ang simbahan at bayan. So ano pa ngayon? So it is now the problem. Anyway, bago man ang problema niyan, nais ko pong banggitin na may problema din ang yung abangan niyo po, hindi ko muna ibibira ngayon, abangan niyo po kung ano naging papel ni Duterte doon sa Ceres tragedy. Isisiwalat po natin. Abangan niyo po yun. At kung hindi dahil sa pangingialam ni Duterte sa bus company na pinakamalaki sa Asia, ay wala sanang namatay na mga 19 na tao dyan sa Hamtic Antique tragedy na nangyari noong December 5, last year lang, 2023. Okay? Abangan nyo yan. So ngayon, didiretso tayo. Ito na lamang po ang ating ipakita. Nag-birthday po ako kanina, simpleng birthday. Tingnan nyo, nag-unboxing ako. Ipapakita ko sa inyo mga kukunting taon dumalo at nagbigay po ng regalo. O, samahan nyo ako. 6 na pong kaarawan. Kumbaga ako ay senior na citizen o mamamayan sa Pilipinas. 2 na ngayon citizenship ko po. Pilipino, saka senior citizen. So ngayon, mas lalo ko natutuwa, maraming nagbigay ng regalo sa akin. Alam mo, yung pagbibigay ng regalo, ang ibig sabihin niyan, pinapahalagahan kanila. Kaya kanila binibigyan. Hindi yung halaga ng laman ng regalo ang nakasalang sa kwento ng buhay. Kung yung kwento ng buhay na mayroon bang regalo, yun lang ang tanong. Okay? Buksan natin una regalo galing kay Tess Bingala. Yung kasambahay namin, no? Ito, salamat Tess, ha? Bubuksan ko na ito, Tess. Exciting din. Ang hirap buksan. Paano kaya mahingi ng gunting dyan? Madam Raquel. Ito. Ang pangalan ng sisidlan ay Hila. At Chile, hindi Hila. Ay, Chile pa. Aba, natumbok niya, matandang polo. Magandang polo. Oh, Magandang ganda. nagustuhan kong kulay. Stefano Ricci. Wow. Nag-effort pa talaga siya. Okay. No? Salamat, Tess. Salamat, Tess. So, Okay, next. Ito naman ay galing kay Annie. Sa amin din. No, sabi niya to Attorney Berteni, happy 60th birthday. God bless you always. From Annie. Okay. Buksan natin. Aba, perfume. Parfum. Islanders. Perfume. Islanders. Okay? Okay, So, next. thank you, Annie. Oh, bago ko tuloy, babatiin ko ng happy birthday si Bobby De Castro. Sabay black kami ng birthday. Yung birthday po natin, Bobby, ay sinicelebrate lagi na Human Rights Day. Bakit po? Kasi po, sa panahon ng December 10, 1948, pinirmahan po yung Universal Declaration of Human Rights ng United Nations sa General Assembly. At isa rin, napakalaga rin po ng December 10, 1998, nang binenta ng Espanya sa Amerika ang Pilipinas sa halaga na $25 million. So ganun po kahalaga ang petsa ng ating kaarawan. O pagpatuloy sa unboxing ko, isama na lang siguro natin dyan, saka natin hiwalay-hiwalayin kasi gusto ko malagyan ng pangalan.
Ito naman pong dalawang alak na mamahalin at masarap ay Fundador, Ultra Smooth, at saka Hennessy. Okay, si ano nagbigay Pareho niyan? po sila itong kwan na very special. Pareho po silang tinatag na brandy. Okay? So, yung brandy at nanggaling ito sa kaibigan ko, no? Hindi pwede ko naman sila pangalanan. Hindi lang po. Sige. So, at least, natutuwa ako kasi isa sa pinakamasarap na paborito ko kasi sa alak, pagdating sa alak ay brandy. So, pero mas paborito ko yung Hennessy. Yan, very special siya. So, ihanda lang natin, baka gamitin natin sa Pasko. Okay? Okay, next kay Malto. Ito naman. Kel, tangan. Oh. Galing naman po ito kay Rosalie. Ba, yung staff ko naman, nakikita ko gano'n niya kamahal ang boss niya. Nakakatuwa naman. Buksan ko. Alam nila yung paborito pang vlog. Oo, ganda ng kulay. Oh. Baleno. Aba, di pangalan din ha. Alam mo nila sizes, ha? Hey, thank you, Rosalie. So, marami na akong pang vlog. Yung galing kay Tess, galing kay Rosalie, galing din kay Kapsat, Rose Cruz. Ito naman, wow, kabisado. Sino nabigay nito? Si Doc Sampang, tsaka si Ma'am Rona. si Ma'am Rona. Maraming salamat sa inyo. Wow. Ang ganda ng kurbata. Saka may kasama pa yung ilagay ng pin sa kurbata. Yan. Yan. Oh. May kurbata din na may pin. Oh, sarap po. Ganda. Wow. Maganda pares ito sa puti. Oh. Yan. So, naintindihan mo na ngayon kung gaano kaganda. Ibalik natin kung gaano kaganda yung kurbata. Okay. Tapos, ito naman, unahin natin ito. Galing kay Doc Rolly Baltasar. O, yan. Merry Christmas. Hindi sa akin, para sa iyo. Ito naman, Jacob's Greek. O, kanino pa galing? Ito ba't walang pangalan? Galing kay Jacob. So, ito, handa lang natin, inumin natin sa Pasko. Oh. Ito naman, galing kay Dr. Rolly Baltasar, wishing you well. So, isa sa pinakamagaling na aesthetics doctor, ito si Dr. Rolly Baltasar. Aba, nagbigay ng pabango. Calvin Klein. Okay. Okay, buksan natin ang Calvin Klein. Pakita ko lang sa mayroon pa siya palang mga reserve na mga pang-spray. Spray. Ay, okay. Ang ganda. Magaling. Thank you, Doc. Dumating din kasi kanina yung kapatid niya si Mando. Ay, yung mga yun. Tapos sasawa. Dala niya pa sa Pilayo. Ganon. Inumin namin ni Atty. Pelayo yun sa Pasko bago mag-celebrate. Ito naman, from family. Happy birthday, Daddy to. Matak na ka sa mga Mga sila ni, tugas and Tugas and si Wiko family. Aba. Anong tawag nito? Choose peace. I choose peace. Pang-campaign. Campaign shirt. Kanta. Ay, meron pa. Aba, Adidas. Wow, pang-jogging. Pwede rin i-vlog ito kung wala nang may iba-vlog ni iba. Adidas. Vlog. Ano pag isa? Terno. Terno? Adi, ganun din eh. Ganun din. Baga, gindiwa lang dalawa. Okay. Okay. Yung
pagmamahal ay tinimusan ng pagmamahal. At saan nga ba tayo nag-ano po ito? Next. Uniqlo. Kanino galing ito? Wow! Pang-vlog na naman. Dami kong pang-vlog. Pero walang pangalan kung kanino galing. Walang pangalan, no? Pang-vlog na naman ito. Slim Fit. Kailangan papayat tayo. Meron po ito ni basahin. Ayan po. Ay, ito! Yan po tayo. So, babasahin natin ang regalo pong ito ay galing kay Tess Tapia. Happy birthday! So, maraming salamat po, Ma'am Tess. Okay, kasi pinanalo namin yung kaso niya. Pero mo, what an accidental irony. Birthday ko kanina pa dumating yung desisyon. Desisyon, nanalo ka kanina. Ito naman, Blessing. galing sa regalo galing kay Vanessa. Vanessa. Mahal talaga ako ni Vanessa. Maraming salamat, Vanessa. Your friendship never wanes. Hindi natutunaw. So, ano naman ang buksan lang natin, ha? Asan yung gunting? Okay. Okay. So, meron pa sa loob. Happy birthday. Aba, mukhang parfum. No? Parfum. Aba, may hirapan pa ako nito. Bugas. Kaya ang gunting. Aba, perfume na Salvatore. Salvatore Ferragamo. Ferragamo. Ang mahal. Pakita natin sa Ang mahal ng sa video. Salvatore, paki-close up. Salvatore Ferragamo. Okay. Ganda. Okay. Marami na akong masarap siguro mag-vlog na mabangulong. Yan sa'yo yan. Yung bag. Ito naman, galing kay, Janet Rojas, kay Janet Malaluan Rojas, kanina. So, aba, masarap ito inumin sa dito na lang tayo mamasko. Wala namang tao dun sa Sanlo. Wow, sarap. Di ba? Ito na lang tayo mamasko. Nakahanda na. So, ladies and gentlemen, yan po ang unboxing natin, no? Iba na sa kotse pa. Oo. Ang ganda ng cake kanina. Pwede natin makuha. Yung cake na binlo ni Wish. Tuwang-tuwa talaga si Wish. Ganda. Ayan, paki-close up mo. Di siguro tanggalin natin, balik na natin. Okay na yan. Hindi ko alam pag Marami tanggalin. pang cake dun. Hindi na kasi ito lang yung may mga hindi pa nabuksan. Pero may pinabalot ako, pinauwi. Andin dyan. Dami. Okay. So, ayun lang pala naman. Ba't nag-isip ako, tatanggalin ko pa. Ito lang pala. Diba? Ganda ng cake. Wow. Wala namang kung sino nagbigay. Gold Deluxe. Uy. Sino nagbigay? Ang problema, sino nagbigay? Wala. Wala nakalagay. Ano naman kalagay? Huwag kang kain ng kain. Hindi, pinagman ko lang. Sarap. Kaya lang, pampataba. Hindi natin alam kung sino Kakainin nagbigay. natin sa Pasko. So anyway, pinakita ko lang yung unboxing ko kanina kasi birthday ko nga kanina. At ako po 60 years old na po sa ngayon. Ryan Aliman, happy birthday sabi niya, thank you. Celine Malado Lunas, Cupids. Tsaka Sebastian Sartin Gonzaga, salamat. Surprise Pottery, dapat matakot sila sa Katoliko, mas marami. Ito po, pag-usapan natin ngayon. sorry. Kukunti lamang ang Iglesia ni Cristo, nasa 2 million sila, no? O hanggang 5 million, sabihin natin. At ang Katoliko nasa 80 million. At ang mga Muslim ay 5 million. Ang ibang mga Protestant siguro mga sabihin natin 10 million. Pero bakit natatakot mga politiko sa Iglesia ni Cristo?
Simple po ang sagot. Una, ang mga Katoliko at saka ibang relihiyon kasama ng mga Muslim ay hindi sila buo kung bumoto. May kani-kanyang boto sila. At kung may kani-kanyang boto, hindi po natatakot ang mga politiko doon kasi malaya nilang kakampanyahan. At pagdating naman po sa Iglesia ni Cristo, medyo kukunti nga lamang po, pero buo naman kung bumoto. Nakakasiguro sila. Kaya nililigawan ng lahat na politiko ang Iglesia ni Cristo. Yan po katotohanan. Okay? So sa tingin ko ay sana naman wag mag-take ng side ang Iglesia ni Cristo para naman suko na kami. Wag lang kayo mag-take ng sides. At ipagpatuloy ng mga takot na congressmen ang pag-iimbestiga. At kung matapos na po ang investigasyon at may kasunod na proseso, sabi ko kanina, kaya ba nila makakuha ng isa sa bawat tatlo na congressman na boboto o pipirma sa impeachment na reklamo laban kay Sara Duterte? Ngayon, ilan mga congressman ang kailangan? Sa pag sinabi ko 1/3 o isa sa bawat tatlo. Ang dami po ng congressman natin sa ngayon kasama po yung mga namatay ay 316 congressmen. So kung isa sa tatlo or 1/3, ilan ang dami ng 1/3 na pipirma o boboto para i-impeach si Sara? Simple lang. 316 divided by 3. That is, yung 300 i-divide mo sa tatlo, 100. Yung 16 divided by 3, may tag 5. 5 times 3, 15, may sobra isa. So, 106 na congressman ang iyong kailangan na pipirma para maiakyat sa Senado ang impeachment laban po kay Sara Duterte. At kung maiakyat, kasunod na tanong, mananalo ba ang impeachment, ang pro-impeachment? Totoo lang sasabihin ko sa inyo, I doubt. Bakit po? Kailangan po ng boto ng 18 o 18 na senador para makonvict si Sara Duterte. Or kailangan lamang ni Sara Duterte, ng 9 na boto para siya manalo. Tingnan natin, i-analisa natin. Tingnan natin isa-isahin natin ang mga senators of the 19th Congress. Okay, mga senators sa 19th Congress. Tingnan natin isa-isahin natin, iangat ko sa screen. Ito. Tingnan natin si Chis Escudero. Saan ba bubuto ito? Magbilang tayo. Ito siya, sabihin natin na bubuto pa pabor kasi kaibigan siya ang naglagay sa kanya pagiging speaker at pagiging president na inagaw kay Big Zubiri ay si Lisa Araneta. So bubuto ng kontra kay Sara yan. 1 point kontra Sara. Jinggoy. Sino kayang iboboto ng Jinggoy? Ito si Jinggoy, sip-sip ang ugali nito. Takot po ito sa boto ng mga Duterte. Pero ang naglagay din sa kanya dyan, yung si First Lady. So malamang kasama ito ni Chis Escudero at boboto laban kay Sara. So 2 points na laban kay Sara. Kay Francis Tol Tolentino. Ito po ay nanalong senador noong binakapan siya ni Duterte. Ibig sabihin, napakalaki po ng utang na loob niya kay Duterte. At siya po sa ngayon ay tatakbo na senador para mahalal ulit. Ang tanong, alam niya po na marami pa ang botante ng Duterte. Sa tingin mo ba, kayang-kaya ni Tolentino na bumoto laban kay Sara? Dahil kung bumoto ka laban kay Sara, hindi ka ibuboto ng mga botante ni Sara. Sagot ko ay bubuto siya pabor kay Sara. So 1-2. So 1 ang pro Sara, 2 ang anti-Sara. Tingnan natin si Coco Pimentel.
Si Coco Pimentel po ay dating kasama ni Duterte sa PDP Laban. Nagkainitan yan sila. So sabihin natin, naggalit ito at buboto kay Sara at may ganti siya. So ngayon, ang boto na anti-Sara ay 3. Isa naman ang pabor. So 3-1. So tingnan natin ito si Nancy Binay. Si Nancy Binay. Saan buboto ito? Sigurado ako na buboto ito pabor kay Duterte. Bakit po? Kasi po, ang kanyang kapatid na si Abby Binay ay tatakbo pagka-senador. At kailangan niya ang boto ng mga botante ni Duterte para malakas ang chance para manalo sa pagka-senador. So, tiniterminohan ko na, boboto yan pabor kay Sara Duterte. So, 2:3. 2 pro-Sara, 3 anti-Sara. Ito si Alan Peter Cayetano. Sigurado po ako na boboto pa pabor ito kay Sara. Bakit? Siya po yung vice president ni Duterte noong tumakbo ito, noong 2016. At siya rin po ay iboboto para sa pabor kay Sara para makuha ni Pia Cayetano ang boto ng mga pro-Sara voters. So boboto yan, pabor kay Sara. So 3-3 na. Tingnan natin ngayon, si Pia Cayetano, di lalo ito, boboto kay Sara. So 4-1 na. So si Bato, boboto kay Sara to. Sigurado ito, wala nang question yan. So 5-3. So ito si JB, sabihin na natin, ito medyo may pagka-independent minded ito. Boboto ito pabor kay Sara kasi mas pabor ito kay Duterte. Kasi nanalo nga siya sa panahon ni Duterte, di ba? So, ngayon, kung boboto siya kay Sara, magiging 6-3 na. 6 ang kay Sara. Ito naman si Win Gatchalian. Kanino boboto ito? Alalahanin natin na si Win Gatchalian ang sabi na ibalik ang 2 billion na budget ni Sara. So, ibig sabihin, makasara siya. So, 7-3 na. So, ngayon, ito naman si Bongo. Sigurado ito boboto kay Sara. So, 8-3 na. Ito si Risa, kontra Sara to. So, 8-4. Ito naman si Lito Lapid, natatakot ito matalo. Ang kailangan niya boto ng mga DDS voters. So, boboto kay Sara ito. Kaya, ang score ay 8-4. Ito naman si Lauren Ligarda. Tiniterminohan ko ito, naboboto ito pabor kay Sara. So magiging 9-4. O 9 na. Panalo ni Sara. 9 boss, kuha niya na. Ito naman si Amy. Boboto kay Sara ito. Ilang beses na siya nag-anunsyo na ayaw ni BBM ng impeachment. So magiging 10 na ang boto ni Sara Duterte sa para pabor sa kanya. Ito naman si Ruben Padilla. Ay, mas lalo ito. So 11-4 na. Oh. Ito si Grace po, kontra kay Sara, sabihin natin. So 11-5. Ito si Bong Revilla, mas buboto ito kay Sara. Bakit? Kailangan niya po ang boto ng mga pro-Sara voters para manalo siya pagkasenador. So magiging 13-5. O ito si Rapi Tulfo pa, giwang-giwang ito eh. Sabihin natin, anti-Sara yan kasi makakalaban niya sa pagkasenado. So magiging 6-13. O si Joel, sabihin natin, anti-Sara yan. Pero malamang kay pro-Sara to eh. Pwede ko sabihin, 14-6. O ngayon, si Nancy Binay, sigurado akong buboto kay Sara Duterte ito. Bakit po? Siyempre tatakbo yung anak niya na senador at kailangan niyang boto ng mga kasama ni Sara para manalo si Camille Villar. So, 14-4 against 6 pa. Okay. Si Senator Mart Villar, ganun din. So, 15. Ang dami nila. Si Miguel Subere, 16 against 4. 20 na. O wala. Ay, kulang at ako. So, 20, lumalabas sa mga 19 hanggang 20 voters ay papabor kay Sara. Yan po ang nakita ko. Kaya po, sa totoo lang, ay useless exercise. Pero, mas ipupus ko pa rin na matuloy ang impeachment para makita ng mga Pilipino ang lahat ng mga pangyayari. Gusto ko malaman kung anong sagot ng 2 officers na yon, na si Lieutenant Colonel Raymond Lachica at saka Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. Kung saan nila binigay
ang pera na kinuha nila kay sa special disbursing officers na si Raymond, si Gina Costa at saka si Edward Paharda. So yan po ang ating analysis sa ngayon. Hindi na natin pinag-usapan dito kung guilty ba talaga sa ebidensya si Sara o hindi. Mind you, ladies and gentlemen, bubuto lamang itong mga senador na sinasabi ko laban kay Sara kung talagang matibay na matibay ang ebidensya at mahihiya sila sa kanilang sarili kung bubuto pa sila kay Sara na klaro namang guilty. Himay-himayin natin ngayon. Kung ako tanungin nyo, mahina ang sustansya ng sinampang impeachment. Bakit po? Una, ang dami dong akusasyon na nangyari sa panahon na hindi pa vice presidente si Sara. So, hindi pa siya impeachable officers, kaya mababasura lamang yun. Hindi bubuto doon ang mga senador na ngayon pa lang ay tinitingnan ko na nakakampi ni Sara Duterte. So, ano pa yung reklamo nila? Confidential fund sa DepEd, confidential fund sa Office of the Vice President, confidential fund sa na 125 million doon sa December 21, 2022. So ano ngayon ang masasabi ko dyan? Kung ang hinahabol nyo lamang ay patunayan na may regrespiatos o di kaya na piniki ang mga perma sa acknowledgement receipt, sa tingin mo ba ay iko-convict sila ng mga kakampi ni Sara na senador? Para sabihin natin mayroong pagtatraidor sa tiwala ng bayan. Ladies and gentlemen, ang pinag-usapan po natin ng budget ay confidential fund, intelligence fund. Kung confidential fund po, gagamitin ni Sara na depensa, confidential nga yan kaya piniki ang mga pangalan ng tumanggap. See? Ganun kahina ang sustansya. So diyan pa lang matutumba na yung akusasyon yan. Ilan kaya sa confidential fund ang pinasok? Next, sinabi nila na dahil sa hindi pagdadalo sa hearing ni Sara Duterte ay tinraidor niya ang tiwala ng taong bayan para sana idepensa niya at ipaliwanag kung saan napunta ang pera. Sa tingin niyo ba, buboto yung mga pabor kay Sara na senador laban kay Sara? Hindi po. Kasi, bakit? Ang hindi pagdalo sa hearing ay karapatan at kapangyarihan ni Sara Duterte bilang Vice President. Wala siyang pakialam kung dadalo siya o hindi. Bakit po? Kasi po, unang sabihin ko sa inyo, the principle of separation of powers protects the President that he cannot be invited into any inquiry. It also protects the Vice President not to be forced to be invited to the legislative hearings. So, ano pa? So, ibig sabihin, karapatan niya yan, hindi niyo siya pwede sabihin na nag-traidor sa inang bayan. So, ano pala dapat? Ladies and gentlemen, dapat po, gagawa po ako ng pagmagising ako mamaya. Gagawa po ako ng tinatawag na impeachment complaint. Isa lamang ang akusasyon ko para madaling matutuhan ng mga senador na hindi naman mga abogado at mga congressmen na hindi naman mga abogado. Ang aking akusasyon po, sana marinig ng kahit sino ng mga abogado na gumagawa at kahit sino ng mga tinatawag na mga mambabatas. Kayo na po gumawa kung gusto nyo. Itong gagawin nyo. Maggawa kayo ng reklamo, sasabihin ninyo, ikaw, Sara Duterte, nawalan, nasinira o tinraidor mo ang tiwala ng taong bayan sa iyo, lalo na yung mga bumuto sa iyo sapagkat binulsa mo ang pera. Ganun lamang po ang akusasyon. Anong katibayan ko? Simple po. Ang katibayan na imposible na mangyari, na maubos ang 125 million pesos sa 11 days. Kung ang pag-usapan ay proyekto. Kung totoong may proyekto, hindi kayang ubusin ang pera sa loob ng 11 araw.
Kaya katibayan na po yan. That is a proof. We can even say that it is beyond reasonable doubt for us to say that she pocketed all the funds. Hanggang doon lang ako sa confidential fund na 125 million pesos. So ano pa? Idadagdag ko na lang ang mga ebidensya na namiki siya. Kaya sabihin ko, bilang patunay na binulsa niya, ay isusumiti ko ang mga ebidensya na Merigis Piatos at sa mga falsification sa ibang. Ginawa niya yon para masadya, kunwari magkaroon ng smoke screen o tatabunan niya ang kanyang pagbulsa ng pera. So, gagamitin ko rin yung ibang na mga ebidensya. Ganun lang po. So, iyan lang po ang masabi ko at matulog na po tayo ng mahimbing. Sabi ni Atty. Libayan, kung sino makatulog ng mahimbing ay siyang laging panalo. So, Lorna Sumagat, happy birthday. Salamat po, Andronico Decano Roda. Dapat nga makonvict yan. Ben Reclamador, hindi siguro pwede sabihin na piniki niya ang mga pangalan. Baka pwede pa alias. Alias nga po yun. Tama po ka, Ben Reclamador. Kaya nga magiging ganon depensa ni Sara Duterte. So Raymond Nieves, then bakit po kaya popost din nila, boss? Idol, ang sagot ko dyan, Raymond, hindi nag-iisip ng tama at halata po na nagmamadali sila sapagkat nagsalita. Tandaan ninyo, di ba nagsampa sila noong nag-anunsyo si BBM na huwag sampahan ng kaso na impeachment si Sara. So nagunahan. Sino yung naguna? Yung mga Makabayan Black at saka Akbayan. Yan po. So, kaya sa pamamibibilis, maraming mga basura ang nagagawa. Cynthia Mandy, good morning. Happy birthday po. Salamat po. At tapos kay Andronico, kay Baby Di Castro, good evening. Okay, Sabrina Lim, June Kabinbin, good morning po sa Batangas. Kay Kabunyog, June Kabinbin. Kelly Capuno, good morning. Tutok Kausing, watching from Tagaytay City, Cavite. Kelly Capuso, salamat po Kelly. Antonio Buensusiso. Antonio Buensusiso, hindi ba kilala? May kilala ka bang Maris? Anthony ka, di ba? Anthony. Joke lang ah. So, Danny Podadera, happy birthday. Thank you po. Sebastian Sartin Gonzaga, happy birthday. Ryan Liman, Lynn Mulado. So, sa inyo lahat, Raymond Yerbes, maraming salamat po. At hanggang dito na lang muna tayo.